Alright, so eto na nga mga kababayan, ano? Matapos yung mga rally ng INC, rally ng mga dilawan, pulawan, mga baliw, at hindi natin narinig si BP Sara Duterte na nagsalita patungkol or regarding sa politika, ano? At eto, katulad ng nakikita nyo dyan sa thumbnail, no? Agila, nagpakita na. Ayan. Okay. Oy, Sunny. Kumusta ka na? Binigay mo na ba yung 1 key doon sa mga attendee ng inyong rally? Walang hiya kayo. Maawa naman kayo doon sa mga pinapunta nyo na pinangakuan nyo ng 1,000. Ibigay nyo. Anak ng tokwa kayo, ha? Oh. Pero yan, isa yan sa mga pag-uusapan natin ngayon, mga kababayan. At syempre, nagsalita na si BP Sara Duterte at desidido na talaga, no? Eh alam nyo, marami na naman ang mga politiko na medyo, alam natin na manginginig na naman dito sa bagong statement ni BP Sara Duterte. At kung ano yan, mamaya pag-uusapan natin. Yan. Okay. Pero, kumustahin muna natin si Trillanes sa pagkatapos, one day after nung sinasabi niyang successful, rally against BP Sara Duterte. Successful, ha? Paano naging successful? Nandiyan pa si BP Sara. Baliw talaga to, no? Oo, makakahulang, yung ano nito, nag-aalaga dito. Bantayan nyo, nakalabas na naman. Turukan nyo na ulit yan, ha? Oo. Ano ba sabi niya? Panoorin. Ay, tingnan natin. Ano ba sinabi nito? Ay, wow! Pagkatapos ng rally, mga kababayan, pinagtawanan siya ng mga tao. Puro laugh emoji, yan. Puro LOL. Yung mga comment doon sa mga post sa social media regarding doon sa rally nila. Kaya syempre, gaganti yan. Oo. Baliw yan, Oo. Gumaganti yan at gusto magpasikat yan, Oo. Kaya asahan na natin na magsasalita yan. Ito na nga. Oo. Nagsasalita na siya. Sabi niya, wala pa akong nakita na pro-Sara rally na lumagpas ng 3K dito sa NCR. Hindi pwede ibilang ang INC rally kasi sabi nila ito ay in support for BBM. May kahinaan talaga yung ulo nito, no? Isa sa mga dahilan kung bakit nagrally ang INC ay dahil dito sa inihahain na impeachment laban kay BP Sara Duterte. Sana alam mo yun. Paano mo malalaman yun? Inom ka ng gulaman na yung asukal tawag dito. Yung asukal na tawag doon. Yung asukal na yung liquid, patawag doon, artificial na sugar. Hindi mo talaga malalaman 'yon. Para sa kaalaman mo, Mr. Trillanes, bukod sa nananawagan ng kapayapaan, ang INC at matuwid na pagtatrabaho sa gobyerno, isa rin po doon sa reason kung ba't sila nagrally in connection doon sa pag-i-impeach kay BP Sara. Kaya wag kang tanga, ha? So wala daw 3K, ha? Pag may rally daw, kailan ba nagkaroon ng rally? Na para kay BP Sara Duterte. Sa pagkakaalam ko, hindi naman nagsabi si BP Sara Duterte na mag-rally kayo para sa akin. Wala namang ganun. Kaya wala talaga tayong makikita. Kung may nakikita ka mang rally, ano yun? Inisyatibo lang yun ng mga ilan ng mga supporter niya. At sabi nga ni BP Sara Duterte, huwag kayo dyan sa EDSA. Kasi wala naman dyan ang kalaban. Huwag kayo mag-rally dyan sa EDSA. Makaka-traffic lang tayo dyan. Nandun sa Malacanang yung kalaban natin. Saka hindi ka talaga makakakita ng rally.
Oo. Pero hintayin mo, pag si VP Sara Duterte na mismo ang nagsabi or si PRRD ang nagsabi na tara, mag-rally tayo, sigurado, malalagpasan dyan. Malalagpasan yung tao dun sa rally nyo ng mga bayaran kahapon. Ikaw talaga, Trillanes, oh. Oo. Oo. Oh, siyempre, 'di ba? Hindi pa niya sinasagot yung sa yung mga senior citizen na hindi nabayaran. Wala pa siyang sagot doon. Oy, Trillanes, hinihintay namin yung sagot mo. Oo. Nagpasalamat ka na pero hindi mo naman in-address yung problema na dulot ng inyong rally-rally. Di ba ito, pinag-usapan na natin itong hapon eh. Maraming salamat po sa lahat ng mga dumalo sa ating Impeach Sara Rally. Kaninang umaga, we reached an estimated crowd size of 40K. Walang hiya ka talaga, Trillanes, ha? Oo. We reached, pero estimated, of 40K. Walang hiya ka, hindi nga ata umabot sa 10,000 yun. Oo. Pinagloloko mo yung mga kapareho mong ulol. Oo. Oh. Ano ba? Sige nga. Sige nga. Libo-libo ang dumalo sa mga idinaos na Libo-libo, protesta sa iba-ibang bahagi ng Metro Manila ngayong araw para ipanawagan ang pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte at iba pang issue. Libo-libo daw, sabi kasi. Nasa higit 500 ang dumalo. Ulitin natin. Oh. Kasi ang pinalalabas nila sa social media, libo-libo. Kaya ito, si ate, nasa studio yan eh, si ate. Ito, si ate yung magsasalitang una sa studio. Pero yung magsasalitang huli, nandun yan sa venue. Tinan mo Na kilos protesta sa iba-ibang bahagi ng Metro Manila ngayong araw para ipanawagan ang pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte at iba pang issue. Then, nasa higit 500 ang dumalo sa kilos protesta dito sa EDSA. Oy, ABS-CBN yan Kayong dalawa ng ABS-CBN, Trillanes. Awayin mo yung ABS-CBN. Walang hiya, Mahigit 500 daw. Dumalo. Ito naman, Trillanes. Panoorin mo, Pinagyayabang mo 40K, di ba? Dapat sinabi mo 400 para ka panipaniwala. Dinagdagan mo ng 0 eh. 40K. Ulul. At iba pang issue. Then, nasa higit 500 ang dumalo sa kilos protesta dito sa EDSA Shrine para ipanawagan sa Kamara na aksyonan na ang mga inihaing impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Malinaw yan Trillanes. Mahigit 500. Wag mong sabihin yung mahigit 100. Wag mong sabihin na yung mahigit 500 40,000 'yon. Dapat sinabi niya mahigit 20,000. 40,000 malapit-lapit. Pero yung 500 mahigit, ang layo nun sa 40,000, ulul. Wag mo kami pinaglululoko. Wag mo kami pinaglululoko. Eto na lang lokohin nyo, kayo maglukuhan. Yung mga kamukha mo rin, ang mga gago. Ayan. Sino ba pangalan nito? Percy Sindanya. Si Percy Sindanya, na pare-paras kayong mga ulol. Alam mo ito si Percy Sindanya, lak ng toko, dapat thankful na to eh. Dapat ikaw, Percy, Percy Sindanya. Dapat ikaw, maging thankful ka na lang sa narating mo. Maging thankful ka na lang. Kahit sabihin na natin, Akbayan Party List, representative ka, dapat pinagpapasalamat mo na lang yan, may narating ka ng ganyan. Kasi alam mo sa totoo lang, ito sasabihin ko sa iyo, baka wala pang nagsasabi sa iyo nito. Ang sagwa ng pagbumukha mo. Hindi yan sa panlalait, totoo naman eh. Dapat yung mga ganyang pagmumukha, Percy Sindanya, hindi yan ang pagmumukha itsura na ibinabandera kung saang-saang rally, Dapat yan tinatago. Ang ingay-ingay mo, akala mo kung sino ka, na punyemas ka.
Akala mo, pagkagaling-galing mo, wala ka pa natutunayan sa bansang ito. Wala ka pa napapatunayan. Oh, masakit yung mga maririnig mo, pero kayo kasi ay parang mga surot na pilit na nagsusumiksik sa mga balat ng tao na ang kakate. Oo. Kayo ay mga kate sa lipunan. Oo. 'Di ba? Biruin mo ito Oo. Parang inaano niya nire-reverse sinasayko niya mga kababayan. Ang mga kongresista, ang sabi niya dito, magpapatalo ba at magpapasindak ang Kongreso kay Sara? Unang-una, oo, sindak na nga eh. Kaya nyo nga pinagtutulungan dahil nasisindak kayo sa puwersa at lakas ni BP Sara. Kaya nyo nga pinagtutulungan, gago kayo eh. 'Di ba? Nagsama-sama na nga kayong mga hunyango kayo eh. 'Di ba? Kaya ulitin ko, yung mga ganyang pag-iitsura, hindi yan yung tipo na ibinabandera. Dapat yan itinatago. Ang pangit-pangit na nga ng itsura mo, rally ka pa ng rally. 'Di ba? Tayo mga kababayan, hindi tayo nanlalait. Kalait-lait naman talaga ito eh. Pati ugali nito kalait-lait din. Kaya nararapat lang yan sa kanya mga kababayan. Tingnan nyo yung itsura niyan. Mukha bang gagawa ng matino sa bayan yan? Mas maayos pa nga itsura niya ni Trillanes pero pinagtatawanan. Si Trillanes medyo guwapings pa yon. Pero pinagtatawanan. Ikaw pa kaya sa ganyang itsura mo, gago? I'm sorry I'm sorry. Kasi kayo yung mga politiko na wala na nga naiambag sa bayan, mga pabigat pa kayo. Dapat sa inyo sinusunog eh. Mga buwisit kayo eh. Kasama to ni Trillanes dyan sa mga pag-rally-rally, mga kababayan. Gigil na gigil ito at yung pisngi niya umaabot na, yung labi niya umaabot na diyan sa may tenga niya. Sa kangiwian. Idol ata nito yung iwing presidente. Anak ng toko, akala mo nakakatuwa ka? Nabubuwisit sa'yo mga tao, gago. Baka pati nga mga kasama mo ayaw makita yung pagbumuha mo eh. 'Di ba? 'Di ba? Hindi ko alam kung bakit dito sa Pilipinas pinamumugaran tayo ng mga politiko na mga mukhang diablo, mukhang demonyo. 'Di ba? Dito lang 'yan. Panoorin nyo yung mga politiko sa ibang bansa. Ang gugwapo, ang gaganda, ang titikas. Putang ina dito sa Pilipinas, karamihan, mga basura. 'Di ba? Wala na nga magandang plataforma, kung mayroon man, puro pangako lang 'yan. Ang sasagwapan ng itsura. Buha ka ng ina. Ang pangit na ng pamamalakad sa gobyerno, puro pangit lahat eh. Kaya ikaw, persisindan na. Yung bibig mo na kusang gumagalaw, kontrolin mo, Walang hiya ka. Pahirap kayo sa bayan. Oo. Alam nyo, mga kababayan, etong mga to, Dilawan, yan, yung mga komunistang NPA, yan. Ang ano niyan ang plano niyan, pabagsakin si BP Sara Duterte. Pabagsakin si BP Sara Duterte, pagbagsak na si BP Sara Duterte, ang tatargetin na naman nila yung presidente. Kasi yung presidente, madali nila mapapabagsak eh. Si BP Sara Duterte, magkakatai-tai sila muna dyan bago nila mapabagsak yan. Yung presidente, ang dami na nga ginawang labag sa batas. So, ibig sabihin, konting pitik na lang dyan, laglag yan. Kaya nag-overtime sila ngayon kay BP Sara Duterte. Anak ng toko, ilang taon ninyong pinagtutulungan pero nakatayo pa rin.
Oh, ilang taon na yung pinagtutulungan, maganda pa rin ang mukha. Hindi katulad mong lintik ka, pangiwi-ngiwi ka pa, ang pangit pa ng ugali mo, ha? Binabandera mo pa yung pagmumukha mo. Ah, oh, ganun na ba tayo sa Pilipinas? Ah, ha? Ipinaparehas yung ugali sa itsura? Dapat di ganun. Dapat, kung wala ka na itsura, gandaan mo na kahit paano yung ugali mo. Ha? Ituon mo sa pagtulong sa mga Pilipino, hindi yung purong ngak-ngak kayo. Ha? At ang number one lang purpose ninyo, ang plano ninyo, pabagsakin ng gobyerno. Di ba? Oh. Oh, eto na. Para lalo kayong manggalaite. BP Sara, desidido na. Oh, tatakbo sa 2028 election. Oh. Tibagin nyo, ha? Noong Tibagin nyo. January, pumunta akong Japan. Hmm. Na-meet ko yung ating mga overseas Filipinos na nakatira na doon, nagtatrabaho doon, at marami sa kanilang mga pamilya ang nandito sa Pilipinas. At tinanong nila ako kung tatakbo ba daw ako ngayong 2028, at sinabi ko sa kanila, I'm seriously considering Yun! running in the 2028 presidential elections. Nako. Dahil sa mga nakikita natin sa bayan natin na dapat ayusin, dapat baguhin, Yan. kailangan maging competitive tayo sa mga kapitbahay natin dito sa ating region, at hindi lang sa region kundi sa buong mundo. Napapag-iwanan na ang Pilipinas at ayaw natin yon. Yun! Palakpakan tayo dyan. Ayun, mga kababayan. So ito magaan lang itong sinabi ni BP Sara Duterte. Pero, di ba may mga rally-rally against sa kanya. Impeach BP Sara Duterte. Pero ito kalmadong-kalmado. Pero may pitik yan. Oo. Ito, yung tinatawag na indirect saying na hindi nyo ako kaya. Oo. Hindi nyo ako kayang mapabagsak. Magkita-kita tayo sa 2028 election. Oo. Kahit dyan pa kayo sa EDSA tumira, magkita-kita tayo sa presidential election 2028. Yan. Yung una ay sagot niya, dyan kila Trillanes, doon sa Iwi, na kongresista. Kalmado. Pero sigurado ako, marami na naman ang manginginig dito. Sigurado na eh. Ayaw nga magpresidente niyan eh. Ayaw magpresidente dahil kung tumakbo yan, kung gusto niyan magpresidente at tumakbo yan noong 2022, malamang. Wala yang Marcos ninyo. Maramang nagtatanim na ng tabako doon sa Ilocos Norte. Kaso trinabaho si BP Sara Duterte, inuto ng inuto. Pinangakuan ng pinangakuan. Tutuloy natin ang nasimulan ng iyong tatay. Ilalagay kita sa Department of National Defense. 'Di ba? Bibigyan mo ako ng sarili kong security. Ipagpapatuloy ang mga infrastructure ni Pangulong Duterte at yung drug war. Kinangina ni isa wala natupad. Mga mambubudol talaga itong mga Marcos, lahat. Ngayon, napatunayan na natin. Sabi ni Pangulong Duterte, bahala kayo, magnakauli yan. BP Sara Duterte is now, hindi man 100%, pero nandun na tayo, 95%, desidido na tumakbo sa Panguluhan sa 2028. Pero ang tanong, aabot pa ba tayo sa 2028? Aabot pa ba? Sa sobrang dami ng kabulastugan na nangyayari sa gobyerno ngayon,
Aabot pa ba sila sa 2028? Yan po ang tanong. At ang hinihintay lang ho natin, mga kababayan, ay ang desisyon ng Korte Suprema regarding dito sa maanomalya at karumal-dumal na 2025 budget. We are just waiting for the result of that, mga kababayan. Mhm. And if ever that the Supreme kung sakasakali na ang Supreme Court paboran ang petisyon ng mga naghain na yon na petisyon. Goodbye, Philippines. Mga kurakong. Mga mandarambong na mga kongresistang pumirma, senator na pumirma, at lahat, lahat ng may kinalaman doon sa pangha-hijack ng 2025 budget, lalo-lalo na nung nag-fill the blank, kung sino ang pumirma, naglagay ng mga amount. Por Diyos, por Santo, hindi papayag ang mga Pilipino na hindi kayo makalaboso. Duterte lang ang sakalang. Pumunta kayo sa kalsada. Makipag-usap kayo dyan sa mga tambay sa kalsada, sa eskinita, sa palengke. Ang sinasabi nila, sana bumalik na si Duterte. Ibig sabihin, mga kababayan, may problema talaga. Mag-browse kayo sa Facebook. Kanina, meron na naman lola pinugutan. Diba? Meron na namang pinagbabaril sa Nueva Ecija. Araw-araw may nakumpis kang droga. Kaya Pilipinas, kaya pa ba? Ngayong darating na 2025 midterm election, ano kaya ang plano ni VP Sara? Pakinggan nga natin. Sa 2025 elections, pinag-iisipan ko pa kung ano yung participation ko. Hindi ko alam kung makakatulong o makakasama sa mga kandidato ang pag-endorso ko sa kanila. Kaya pinag-iisipan ko yun ng maayos dahil kung ang hindi pag-endorso ay makakatulong sa isang kandidato, gagawin ko yon. Kaya pag-iisipan ko kung anong participation ko sa darating na 2025 elections. Ayan. Ang pretty talaga ni VP Sara, no? Lalo na pag nakita niyong personal. Grabe. Alam mo, artista. Kahit maghapon na nagtatrabaho, fresh na fresh pa rin. Kaya VP Sara, dyan ka lang, Steady ka lang dyan, Di ka naman nila kaya. Diba? 2 taong ka na nilang pinagtutulungan, pero ayan, maganda pa rin. Matikas na matikas pa rin. Diba? Oo. Taong bayan ang kakampi mo. Hayaan mong magkampi-kampihan ng mga diablo, mga demonyo, mandarambong sa gobyerno. Basta ang importante, nasa iyo, yung mga ordinaryong Pilipino at yung mga tao matino at nag-iisip para sa ikagaganda ng bansang ito. Yan. Di ba? So, hindi katulad nung nangangampanya na rin sila, Yung mga pula, di ba nag-speech yung Bongbong Marcos? Anak ng toko, hindi ko maintindihan kung ano sinasabi. Oo. Doon sa sa speech niya regarding doon sa mga kandidato, magagaling daw ang mga kandidato nila. Wala raw makakatalo sa mga kandidato nila dahil nandun sa kanila lahat ng pinakamagagaling. Anak ng puta. Magaling pala kayo, putang ina nyo. Hindi nyo nga mapababa ang presyo ng mga produkto dito sa Pilipinas. Magagaling pa pala kayo Magagaling pala kayo, pukinang ina. Yung budget sa 2025, di nyo nga naayos.
magagaling pala kayo, kung ano-anong problema dito sa Pilipinas, ni isa wala kayo nasusolusyonan. Nasaan ang galing? Nasaan ang galing? Magaling pala kayo eh, oh. Bakit may pinapatay, may pinupugutan ng ulo, may ginagahasa, may kinikidnap, kinukuha na ng internal organ, kung ano-ano nangyayari sa Pilipinas? Nasaan ang galing doon? Mga dakila talaga kayo na mga mambubudol. At wala nang naniniwala sa inyo. Magtingin-tingin kayo ng mga comment ng mga netizen sa social media para maramdaman nyo. Para naman kahit papaano, mahiya kayo kahit na lang sa sarili ninyo. Tapos pag-iinitan nyo yung nagtatrabaho, 125 million na ginastos sa tamang kapamaraanan, ikukumpara mo doon sa trilyon na gusto nyong hijackin na 2025 budget. Kaya nga tayo nagkakaproblema, di ba? Kasi, iba yung balak nyo, iba yung plano ninyo. Kaya, BP Sara Duterte, umpisa mo na. Umpisa mo na. Ilabas mo na lahat ng mga baho ng mga buwaka ng ina. Diba? Sabi mo, January. Sabi mo, January tayo babakbak. Kasi December, araw ng pagmamahalan, panahon ng pagmamahalan niya. January na, February na. Bakbaka na. Nandito kami. Nandito kami sa likod mo. Kami bahala. Kami bahala, ikaw kawawa. Pero hindi. BP Sara Duterte, naniniwala kami sa kakayahan mo. Naniniwala kami na pag ikaw naging presidente, babalik na uli sa dati. Dahil iba, mga laga, iba, maglingkod ang mga Duterte. Ayan. Maraming salamat mga kababayan. Magkita-kita po tayo muli sa susunod nating upload.